Ito na naman po tayo sa bulwagang panglungsod, pangsangguniang panglungsod ng Lipa. Patuloy po ang ating panonood dito sa ginagawang budget deliberation for the year 2013 ng lungsod ng Lipa. Mahigit na 1 bilyon po ang panukalang budget at panoorin po natin at ating tingnan kung paano binabalangkas ng ating pamahalaan ang panukala nilang gastusin at planong mga gawain dito sa ating lungsod sa loob ng taong 2013. Pagbati mo kasamang Dr. Jess. Magandang hapon po muli at narito nga po kami sa unang araw na napospon ng Lunes. Sa ngayon po ay ito, Miyerkules, simula ho ng ating talakayan at hayaan nyo, samahan namin kayo sa pang-araw-araw na inyong makikita. At ito ay naunawaan namin every other day po. So yun po muli at isang magandang araw po sa Sasamahan po tayo ngayon ni Medj na on the way at saka si kasamang Mar at itong 748 Combat Group ay on the way na rin daw po. So, manood po tayo. Yan anak, tresurero. Si budget officers na nanin. Si PDO. Ano yan? Yung akin kaibigan, aking city accountant. Maganda hapon na. Ito, kaya kayo kinakomira rito ngayon. Gawa yung ating budget sa 2000 at 20,000. 2013 ang budget natin dito sa ating Luzon. Ang akin nandito, yung akin si Totoy Bata. Ano Totoy? Para sa akin, okay na yan eh. Ikaw, may tatanong ka ba? Madami. Marami. Bawas. Para hindi matakay. Magandang hapon po sa miyembro ng Finance Committee sa pangunguna ni Attorney Leo Latido. And we are hoping he will be here in shortly. We would like to welcome the members of the Finance Committee in this budget hearing. And first question, we invited the members of the Finance 3 times during the regular session of the Sangguniang Panglungsod in the plenary. And our secretary to the Sangguniang Panglungsod, Mr. Mika Maralit, has extended the invitation to the city administrator. May we know from the member of the Finance Committee reasons for not attending the 3 invitations extended by the Sangguniang Panglungsod as a whole to attend the plenary session of the Sangguniang Panglungsod? May anyone from the members of the Finance Committee may answer? Yes, Sir Dodo. Sir Chairman, nung kami po makatanggap ng invitation galing sa Sanggunian, kung hindi po ako nagkakamali, ang instruction sa amin ay nagkausap na daw na huwag na kaming umaten. Yun lamang po. Maraming salamat po. That is for the record because I would like to express sentiments of some of the members of the Sangguniang Panglungsod for being offended because members of the Finance Committee did not attend our plenary for 3 consecutive invitations extended to the members of the Finance Committee. And that is for the record. Yes, yes, ma'am. Gusto ko lang pong idagdag dun sa sinabi ni Treasurer. Maybe that was the first invitation, which hindi ko
ko rin naman, that was not brought to my attention. And you were saying that there were 3 invitations. The other 2, ako personally, I was not able to receive any invitation or notice regarding that invitation on the hearing. Yes, ma'am. Maraming salamat. Second question, may we know from the members of the Finance Committee the roles of each offices with regards to the preparation and the disbursement of vouchers and budgets in our city? Because that is one of the query and that is one of the questions that the members of the Sangguniang Panglungsod would like to clarify. The members of the budget, the functions of the budget office in general, the functions of the CPDO in general, the functions of the city accounting office in general, the function of the city treasurer office in general. May we solicit an answer from any of the members of the finance committee? Let us start with the budget officer. Madam Budget Officer, may we know from you what is the general function of the budget office, Madam Budget Officer? Ang function ko po ay to assist the city mayor in preparation ng city budget. Yes, ma'am. I will repeat my question. Question would be, what is the role of each offices in the preparation and disbursement of vouchers and funds in the city government? And a work program is being submitted to each offices present here as members of the Finance Committee. Now, may we know from you what is the general function of the Budget Office with regards to the preparation of voucher? Because before a work program or before a budget is released, it comes first to the office of the Budget Officer. What is the role of the Budget Officer, Madam? Ang role ko po ay kung may appropriation at nadaan yung mga work program, ay akin pong inire-record. Yun lang po sa akin. Maraming salamat po. First of all, I would like to thank, una po ang lahat, pasalamatan ko po muna ang ating mga opisina na nandito sapagkat sa ngayon po, ang budget po ng Sangguniang Panglungsod naman ay tuloy-tuloy na. Wala naman po kami nagiging problema sa ngayon. Katunayan, ang budget po ng inyong lingkod sa atin pong mga programs and activities ay nagre-release na. So, I would like to thank the members of the Finance Committee, especially the City Accounting Office and Attorney Leo Latido for the fast action with regards to the budget of the members of the Sangguniang Panlungsod. Sir Dudo. Mr. Chairman, akin lang pong gustong maliwanagan yung invitation sa amin sa ngayon to discuss budget 2013. So, kung di po ako nagkakamali, 2 weeks ago, kami nag-appear na rin sa isang meeting, Sanggunian, discussing such matter na yung pong inyong sinasabi, like yung mga function and then and the likes. So, and then nagsundan po yun ng isang meeting, City Mayor. So, ang pagkakaalam po ng Local Finance Committee, kung hindi ako nagkakamali, na-clarify na yung matters. Ilabong po. Yes, I would like to put on record that matters are clarified, but we need to put all of these discussions on record. And this is a formal hearing of the Sangguniang Panglungsod. If you will remember, 3 sessions ago, I took the podium to clarify all of these issues. In fact, a moment ago, I already thanked the members of the Finance Committee because budgets of the members of the Sangguniang Panglungsod are being released. I am not budgets of the members of the Sangguniang Panglungsod are being released. But considering the fact that this is very important for us to know the functions of each offices, therefore it is but proper to start the budget hearing of 2013
for us to be clarified on all of these matters. We are clarified, yes, but we need to put it on record. And that is part and parcel of this budget hearing. So may we know again, may we know the function of the city planning officer, the main function with regards to the preparation of voucher. Subject for this afternoon session is about the annual budget. Anyway, what is my function in terms of disbursements? Ano bang role ng city planning? As you all know, and maybe perhaps all of us from the city hall know, kapag may special projects, we are required to make a work program na dumadaan sa amin. Then how do we evaluate? As in the past, kapag may work program, ang hinihingi namin sa work program ay details. Importante na magkaroon ako ng clear picture kung ano ba ang components ng whatever expense account is stated in the work program, so that I can very well appreciate or assess the work program. So mahalaga na kapag dumaan sa akin, meron akong clear understanding of what the work program is all about. Yes, That's again. for, since our office is in charge of evaluation and monitoring of the activities and functions of the LGU as a whole. Yes, again, I would like to make a comment on your comments a while ago. I will repeat my manifestation. If you attended the plenary sessions of the Sangguniang Panglungsod, which we extended to you by invitation, then this will not be a topic of discussion for this budget hearing to the members of the Finance Committee. We will right away discuss the budget of 2013. But since you did not attend our invitation, again, I will not question that because that is the prerogative of the executive department, might as well discuss these matters here in the budget hearing, because during the plenary, I make a manifestation to the presiding officer, who happens to be the vice mayor, that considering that these matters are not being attended, let's discuss this in the budget hearing. And to make my comment again, I have here the local government code, which is my guide in the function of each office of the City Hall, especially in the preparation of voucher. So, according to Article 6, Section 476 of the functions of the City Planning Officer, which I will support because she read a while ago, under number 4 provision, monitor and evaluate the implementation of the different development programs, projects, and activities in the local government unit concerned in accordance with the approved development plan. Therefore, the main function of the city planning is to make sure that all work programs and all programs of the city is in accordance with the annual investment plan approved by the Development Council and by the Sangguniang Panlungsod. Because if you will remember, I experienced during the time of the Foundation Day celebration, budgets for the Foundation Day are being, natagalan siya ng pag-release because there are some prizes for the activities, prices for supplies and other things to be purchased are being questioned by the city planning officer for the reason that and that is the reason why I'm questioning the function and want to make clarification of the function of the city PDO. So that is the reason why this is the manner of my questioning. For the city hall employees and for all those department heads concerned, not only the Sangguniang Panlungsod concerned, who wanted to be clarified of this matter. Anyway, at
Attorney Leo, may ano kayo? May sasabihin po kayo? Good afternoon po sa lahat ng members ng Appropriations Committee at lahat na narito. Una po, kagaya ng sinabi ni Ms. Lorna, yung mga work programs po ay dumadaan sa City Planning Development Coordinator, kaya marapat po lamang siguro na i-review po niya bago niya pirmahan. Kaya po siguro nagtatanong siya tungkol sa mga work programs ay kasi dahil pipirma siya. At kasama siya sa magre-rekomenda kung aaprobahan ng City Mayor o hindi itong work program na ito. Yes, sir. Last na comment ko na lang po ito dito sa tanong kong ito at puntahan na po natin ang budget ng 2013. I would like my manifestation clear and to remind the city administrator, to remind the department heads under his office their functions as provided for under the local government code. Because we are not here to interpret what the law says. The local government code is very clear on the function of each department. So that is what I would like to request to the city administrator's office, and also to see to it that all of these offices are not going beyond what is expected for them under the code. Mr. City Administrator, you are recognized. Yes, sir. As far as the local government is concerned, I think in the list of the function of the City Planning and Development Coordinator, in the last portion, it stated that the City Planning and Development Coordinator shall perform such other functions as may be assigned to her. So, the function is not limited. Even those functions that are not specifically enumerated in the local government code, the City Planning and Development Coordinator can perform by virtue of the last provision. Last, sir. The last provision states that exercise such other powers and perform such other functions and duties as may be prescribed by law or ordinance. If there is a law or ordinance that tells the city planning that this, you may do this or you may not do this, then I will bow to that manifestation. But if there is no law or ordinance that will suffice the manifestation of the city administrator, then I will stand by my manifestation. Madam Consela Concon. Thank you, Councilor Avior. Sige po, Ma'am Lorna. Once and for all, medyo parang mahirap naman yatang tanggapin na ako na department head at napakalaki ng sinusweldo sa gobyerno ay lalabas na hindi ko pa alam ang aking function. Of course, I cannot accept that. For whatever reason the question was raised, I am still certain that I am doing my job. Of course, I will be accountable to the city mayor kung siya'y pipirma sa mga work program na wala namang kalinawan. Kumbaga, in the past, I have exercised my duty. I have performed my duties as what is expected of me. And I would not admit na ang isang katulad ko ay wala palang alam at hindi pala alam ang aking function. I would like to tell everyone that I am fully aware of my functions, and I feel being a city planning and development coordinator, I have full responsibility in putting things in order. So whatever passes through my office, I should be able to answer, and I should have a clear view of what is being presented to me before I sign any document. Yes, that is your opinion. But again, the local government code is clear. And the local government code does not give its opinion. It's very clear. I would like to beg the indulgence of my companion. Since it's already 2 o'clock, we would like to proceed with the matters pertaining to the direct budget that we have on hand. And since we have 4 departments, including the
Finance Committee, we will be budgeting 30 minutes for the defense of the income or the projected income, and then for the remaining departments, we will try to finish by 5 o'clock. So, unahin po muna natin ang ating pong City Treasurer's Office. We would like to acknowledge also the presence of Councilor Merlo Silva. Sir Dodo, we are projecting 1.78 billion pesos as against 902,440,000 pesos estimated until the end of year 2012. Can we go through the income that we have? Dito po sa atin pong receipts, we're not, for the beginning balance, sir, we're not expecting any additional income coming from Madam, surplus. Yes. Point of order lang po. Our budget this year is 902,440,000, and our budget for the 2013 is almost 1 billion. May we know from the Finance Committee if we achieve the 902,440,000 or we have a deficit? That is for the record, Madam Chairperson. Okay, so we go first with the beginning balance, sir. For the end of 2012, are we not expecting po any surplus para po ma-carry over natin sa 2013? We're not expecting any surplus for 2012. Alright, sir. As far as the real property, punta na po tayo dito sa local revenues. Tax revenue po natin, sir, real property tax. From 70 million, we are, of 2011, naging 90.250. And 97 million ho ang projected natin sa 2013. How far are we in terms of collection with our RPTs, sir? We have studied regarding the proposed income estimate for 2013. Sir, saglit In lang all- po. Can we request for the microphone po? Before we go on income estimate, I would like to share with you the sources of fund first. We have two sources of funds for our total budget for 2013. Sir Dodo, yung isa na lang pong microphone. Okay po. So one coming from local sources and the other from share from national taxes. So from local taxes, we have two types of income: the tax revenue and the non-tax revenue items. So under the tax revenue item, as what you said, real property tax. So for 2013, we have 97.4 million income estimate. So ito po ay may pag-aaral. Ito po ay hininga natin ng estimated income yung mga respective department, like for example sa real property. So to become it attainable, nagsubmit po ang assessor ng kanilang collectibles for 2013, which is amounting to 13.5 billion. So yun po ang assessed value. So kinuha namin yung 85%, not the 100%. So ito po ay nag-resolve sa 11.5 billion. So yung tax rate nito ay 2%. So nakarate po tayo sa 230 million pesos. Ngayon po, yun po yung gross real property tax. So 50% of that will go on to special education fund, and the remaining 50% to be shared by the barangay and the city government. So pag 230 million times 50%, so 115 million. 70% of that, 70% of 115 million is equivalent to 80 million. 80 million. Yun po yung current collectibles submitted by the assessor's office.
Ngayon po, meron po tayo mga delinquent taxes. So, we think at the end of the year, more or less, 80 million ang ating delinquent real property taxes. So, kinuha na lang po namin, kinumpute na lang namin yung 57 million doon sa preceding and penalty. So, ang computation po naman yan ay sa 70%. So, ang total po noon, 20 million. So, naka-array po tayo, supposedly 100 million. Pero yung amin pong income estimate, to be safe, ay amin pong kinuha na lang sa 97 million. Okay. Sir, as far as... Sige po, may Madam, tanong po tayo. may I- Real property, RPTs pa lang po muna, Councilor Marlo. Sige po. Siguro, gusto ko lang akong bigyan pansin. As what you told a while ago, we will achieve the budget, target budget for the year 2012 amounting 902 million. Di po ga? Kakayanin po Yes, sir. sa isang Yes. buwan. Isang buwan na. Sa ngayon ho, magkano na ang kulang to achieve the 902 million? 900. Ang akin po discuss yung 2013 income Yeah, estimate. no. May follow-up question kasi ako. 902 million, can we achieve in this year, yung 902? Can we attain? Yeah. For Parang in 2012. general po ang tanong po Isa ni lang, Councilor Marlo. kaya natin. Yes, Magkano na ngayon? Ilang percent na tayo? 80, I think 80%. 80%. How about the 20%? Remaining 20% collection. Can we collect those alam niyo- month before the Pinipilit end po of the natin year? na makulik yun. Kasi yung pinipilit na makulik, yung Even- the remaining, You mean to say na pinipilit, hindi sigurado? pagka ho natin sinasabi natin pinipilit, ginagawa po natin ang paraan Hindi. yun. The question is this, can we or not? We can. If, yun. Ibig sabihin, sa December 31, we achieved the 902 Yes, million. Mr. Chairman. Okay. Alright. As Alam mo far nyo, as what I see. Follow-up question po. Sige po. Ito ang sunod. Noong 2011, kaunti lang itinaas natin, it's about 24 million. For the year 2013, 24 million an increase. But now, from 902 million, mahigit na 902 million, naging 1.76 million. 1.76 billion. So, an increase of 174 million pesos, if I'm correct. Diga? Yes. Ano ho ang, madali naman ho maglagay kung pataasin, hindi, para lang makita natin yung 174. Can we collect this target budget na ngayon, nahihirapan tayo sa 902 million? Then, ano ang gagawin nating magic dito na makolek natin ang 1 billion mahigit? Kung 902 million, December na sa isang araw, ay 20% pa ang kulang sa 902. Paano gagawin natin? How efficient the collectors of the city government to attain this amount? 1 billion and 76 million pesos. Nasa 902 million ay nahihirapan pa tayo. Anong gagamitin nating koleksyon? Anong gagamitin nating sistema? Do you have any system or bagong sistema ng koleksyon, pangungulekta to attain this amount? Can you? Mr. Chairman, siguro po hindi mo kami sasubmit o mag-propose ng isang income estimate na sa tingin namin ay hindi attainable. Yes. For example, ito pong mga income estimate na ito ay pinag-aralan at hindi na city treasurer. Ito po ay pinag-aralan ng mga department head na involved sa income generating Okay. one. Sir, excuse. Second, Ano yung can you show us yung pag-aaral na iyan para tayo tapos na dito kung talagang attainable ang 1 billion and 76 million
Dahil this is ito, practical. 902, November na, December na, isang buwan na, 80% pa lang ang nakokolekta natin. 902 ha. Ngayon, additional of 174 million. 174 million is 174 million. Napakalaki niyan. Paano, can you show us, sa Finance Committee sa nag-aaral, siguro ito na lang, doon lang tayo sa income natin, resources Can you submit us or show us how can we collect this amount na makatotohanan? Dahil madali ang mag-budget Sabihin natin, attainable to, tataasan lang natin to, lagyan lang natin ng increase of 10%, 20%, 30%. Pero how can we? Can you show us? Yun lang siguro. Pakita nyo sa amin para kapanipaniwala. Tulad Thank you, nga po na Councilor sabi Merlon. sa inyo, Sir Dodo. isasubmit ko sa inyo yung working paper na prepared ng respective OPs para at yan ay suportado ng data. So, Do you have a copy? regarding the income estimate na sinasabi natin, wala naman po tayo kahit 10 LGU na nakapagsabi na tayo ay lagi ng 100%. So, based on average, siguro makikita rin natin, hindi naman tayo nag-condense 100%. Tayo nga, ilang beses na rin tayo nag-exceed 100%. So, ibig sabihin, nagkamali rin kami na yung pala, kulang pa yung aming sinabit na income estimate. So, yun lang, ini-explain ko lang po. Treasurer Kaya accused. po income estimate yan. Unawa kita. Sabihin 100%. As what I mean, Treasurer, okay lang. The difference between 2011 and 2012 is just only 24 million. Siguro, 2010 to 2011, something like that. Pero, from 24 million, naging 174 million ang increase. Iniisip ko, anong gagawin natin para maabot yung increase of 174 million? Yun lang naman Kung yun yung mga 30 million, siguro sa gagaling nyo yan, hindi ko tinatawaran ang kakayahan ng pamahalaan sa pagdating sa administrasyon, lalo na kayo, mga tamang tao dyan. But, ako'y nagtataka, 174 million, ang laking increase. Ang laki ng increase na yon. Kung yung mga 30, 40, okay lang siguro. Pero 174, anong magic? Anong sistema? Anong scheme? Ang gagamitin natin dyan? Baka kami ako'y nag-aalala, baka ang sumunod dito ay magkaroon ng mga pagtaas ng mga taxes. Ay wag, election of the record. Ibig sabihin, saan ang gagawin natin pamamaraan para makuha yung 174 na additional Kung sa 902 million, ay tayo medyo nahihirapan Yun lang siguro. Siguro, convince us. Just to show us and explain us yung gagawin yung mechanic, gagawin yung sistema to collect the increase of 174 million. Thank you, Councilor Merlo. Sir Dodo, siguro naghahanap siya ng concrete data na I think you can furnish also Councilor Merlo for his personal consumption. Yes, such data should be right now. Siguro po, Councilor Merlo, para din po mas masubstantiate po natin yung inquiry po natin kay Sir Dodo na hindi lang din po generic. Maybe we can pinpoint several, sa tingin po natin na dubious na income na para po ma-explain niya in depth sa atin kung saan huhugutin. Siguro, insofar as real property tax, medyo okay po tayo dito. But with property tax transfer po natin, from 14.5 million, tayo po ay almost double, 26 million. So, saan ho natin ito huhugutin at ano po yung projection natin ng property transfers po natin in the future? Why we are doubling this amount? Binasihan po natin diyan yung collection ng 2011. So, 14.5 billion lang ating estimated income. Pero, almost 100% na tayo as of September at I think September or August. So, sa tingin naman natin, ang LIPA, ang mga investors madami pumapasok dito, maraming mga construction, maraming mga investment na pumapasok. So, yung pong transfer taxes is self-explanatory. So, hindi naman po siguro dapat ma-question masyado kung ito lang ang amount na ito. Pero sir, yung po kasing from 2011 natin, 12 million, tapos naging almost 15 or 12.6 million, tapos naging 14.5 million, tapos ngayon po, parang mas malaki
yung projected natin for 2013 na 26 million na hindi proportionate din dun sa percentage increase from 2011 to 2012. Ilang percent ga po are? Kasi po- 14.5 as against 12.66 as ngayon 26 as against 14.5. Kung hindi ako nagkakamali, mga almost 75% increase. Opo. Kasi po ma'am, ang Hindi naman nadadagdagan sir ang property natin, diga. So parang ito'y tinatransfer lang po natin from one owner to another. Are we expecting that much transfers Yes, in the ma'am. future? That it's 75? Meron po ba base tayong ito sa last, meron po bang catalyst ng transfers na to? Why we're expecting it in 2013? we are expecting. Ano sir yung catalyst? What was present in 2013 that was not present in 2012? Base po ma'am sa 2012 nga, like what I said, almost 100% na as of kung yung ating collection base dun sa 2012 target. Yes sir. So, ang atin nung Samsung diyan, marami investment. Siguro, kung titingnan mo natin, talagang pumapasok sa lipa. So, ang naging kono niyan, tumataas yung mga transfer tax sa ano. Tumataas sir ang transfer tax. So we're expecting na tataasan po natin per ano po? Lumalaki po ang collection natin dito. Dumadami yung nagtatransfer po. Pero Dumadami ang transaction, no? yes sir. Pero for 2013, it's almost a 75% increased transfers. Yes, ma'am. Yes, because ma'am. we are infusing that much investment for 2013. Sir. Question pertaining to property tax transfer? Sir Dudo, for clarification lang po kanina, sabi nyo ay almost 100% collection na po tayo ng real property tax. Property tax transfer in 2012. When you say, sir, almost 100%, can you give us an exact figure, sir? So that we may know if we achieve already up to now 14.5 million or how much kaya, sir? More than 13 million. So, sir, as of the moment, November, we already achieved 13 million plus. Yes. So, by December, we're expecting a more or less 14 million. I think we exceed 14 million. So, 100%. by more or less, we will be expecting 15 to 16 million by December, by the end of the year. Yes, Mr. Chairman. Tama, sir? Tama? Yes, sir. So, malaki pa rin, sir. Gawa ng ang 2030 natin ay 26 million. And as of the moment, ngayon pa lang, even if we will exceed the 14.5 million, we will be exceeding only for more or less 2 to 3 million realistically. So by 2012, tumaas man po ang ma-achieve man po natin ang 14.5 million, mag-exceed man po tayo dito, siguro mga 3 million lamang ang may exceed natin. So yung 26 million ay mas malaki pa rin po doon sa expected na may increase natin ngayon 2012. Siguro sir, ang pinakamaganda ditong maipaliwanag sa amin para kami po ay maunawaan din namin, mabigyan din kami po ng datas how we come up with the 26 million for us to easily understand the scenario of 14.5 and then in 2013 it becomes 26 million. Yes, Mr. Chairman. Mrs. Chair, We will submit such data. Councilor Merlo. Follow-up question doon sa akin. Ano ang basihan nyo ng additional of 174 million na additional? Pardon? Ano ang basihan nyo ng pagdadagdag nyo ng 174 million na dagdag budget year, proposed budget for the year 2013? Kung hindi ho ako nagkakamali, nasabi ko na kanina na Ano yung basihan, ano yung basis natin? may study po ang hindi nga ho akong Hindi, nagkwenta. sino ho pwede sumagot noon? Among the finance... Hindi po. Nasa akin yung data na sabi nga ni Honorable Concon Hernandez. Ready ko i-submit sa inyo mamaya. Yung... Dahil kasi ako nagtataka lang. Siguro, yun ang pagkukunan natin ng income, yung mga amusement tax, yun na rin,
Yung mga negosyante dito, ayun na rin. Yung mga sa palengke, yun na rin. Yung ibang nagtatax, gayon na rin. Ako yung nagtataka. Maganda at nakita ang pamahalaan, nalobo, ang budget. Pero nakakapagtaka, yun na rin naman ang kukunan natin. Dagdag lang konti lang siguro, or maaaring yun na rin. Yun na rin naman ang mga establishment. Hindi naman dumami ang ating mga negosyante. Ang ating palengke, hindi naman lumaki. Hindi kaya mangyari dito, maging parusa ito sa ating mga kababayan. Baka naman kababayan natin, parurusahan natin to attain that amount. Oo. Yun ang nakakita ko dyan dahil yun na rin naman. Ang numbers of negosyo, yun na rin ganun kadami. No, isang taon. Siguro, ilalana pa dagdaglaan siguro dito. Wala akong nakita masyadong development sa lungsod ng Lipa. Wala akong nakita mga negosyante masyadong pumasok sa Lipa. Wala rin ako nakita sa palengke na pagbabago. Yun na rin. Yun na rin siguro mga makukolekta natin. Katulad ng malaki nating pagkukunan, yung KLL, yun na rin naman ganun kadami na rin. Yung ating kinuha, yung pondo ng KLL na bayad ng mga hindi tagalipa, ay siguro dapat nabawasan pa. Dahil last year, nagbabayad ng mga tagalipa. Ngayon, hindi na nagbabayad. Pero yun pa rin. Kaya ini-imagine ko, saan kukunin yung dagdag na 174? Eh, baka ako, yung pinag-aaralan ko ng treasurer, tayo may pare-parehong naririto, ito yung may pinag-aaralan natin. Kung ang aking sinasabi hindi makakatulong sa pag-aaral, huwag nyo intindihin. Pero kung ito may makakatulong, baka naman sakaling maunawa ng konti. Eh kung ito, treasurer, sa finance committee, kung ito magiging pahirap sa ating mga kababayan, ay siguro, ay baka pwedeng kahit bawasan natin ang ating budget. At kung hindi, kung sa tingin naman nyo, ito'y magiging realistic na hindi maghihirap ang ating mga kababayan, ay siguro, go-on kami. Pero kung, siguro nga, bigyan nyo kami yung inyong pag-aaral. Mr. Chairman, wala ho akong nakikita doon sinasabi yung maghihirap ang ating mga kababayan regarding the income estimates proposal for 2013. So wala naman, like what you said, wala naman tayong tax measures na i-adapt for next year. At siguro, yun naman kung halimbawa may ganun, itong increase o yung increment na in-adapt para sa 2013, ito ay pag-aaral base doon sa effectiveness at magiging kanya-kanyang opisina na involved sa income generation. So, ano po yung ating pwede sabihin na yung ating mga kabayan? So ito, maaari na may mga taxes or fees na hindi nakukulikta before. So sa pagtutulong po ng hindi lang ng Local Finance Committee, pati nga itong na-involved na itong mga income generating office. So we think na paano tayo makaka-deliver ng mga service natin kung tayo naman po ay hindi sapat yung ating pondo. Alangan po naman na sa tingin natin pwede naman tayo mangulikta ng ganito na hindi natin nakulikta before, ay pababay natin ang budget. Kasi ang ating takot ay hindi tayo, may mga apekton tayo mga kabayan. Ang sinasabi ko, treasurer, kasi nga ako'y nagdududa, napakalaki ng paglobo. Okay nga, maganda nga sa atin, lalaki ang budget natin. Wala naman tayong usapin doon napakaganda. Malaki ang budget ng lungsod ng Lipa. Pero ang ibig sabihin, para bagang, yun nga, ang pinipilit ko kasi, biglang-bigla ka ako ang paglobo. Pero mo, last year, 24 million lang. Tapos ngayon, binigla nating 174 million ang increase. Ay, kung noong mga previous years, ganun na rin tayo ka-epektibo kayo sa koleksyon. Kami hangang-hanga nga sa inyo. Laging na-attain natin yung ating budget. Pero, yun yung mga additional increase of 20 million, 50 million. Ang pinagtataka ko nga lang ngayon, mula sa 902, naging 1 billion 76 million, a difference, 78 million, a difference of 174 million. Ako yung nag-aalala lang na baka ito'y, hindi ko nga malaman kung anong pag-aaral at anong magic ang gagawin natin dito.
Siguro we would like to assure Councilor Merlo na pag meron po tayong nakitang hindi kayang isubstantiate ng Finance Committee sa mga items na to, we can also recommend sa committee na bawasan din po yung respective na revenue so that we can identify din po specifically kung ano. Siguro Sir Dodo, reserve na lang po your comment for later. Last question. Sir, inquiry lang, do we have an increase in the real property tax and the amount on property tax transfer fee? Nagkaroon po ba tayo ng increase this year? Because some of the... Increase in terms of amount po, hindi in terms of quantity. Yes. Increase in terms of the amount. Because may iba po, mga nagtatanong sa Sangguniang Panglungsod na tumaas daw po ang real property tax. May increase po ba o may pagtataas po bang ginawa ang City Hall on the amount of real property tax? Wala. Attorney Leo? Wala pong pagtataas sa rate at kung magkakaroon man po, sigurado pong dadaan sa inyo sa pamamagitan po ng pag-amenda ng mga ordinansa. Sa pagkakaalam ko po at siguro sa pagkakaalam din ninyo, wala naman pong dumaan na pagbabago ng kasalukuyang ordinansa, lalo yung existing rate sa property tax, transfer tax, wala naman pong increases. Alright. Sige po. Di mo, nakakapagtaka, Finance Committee, ha? Noong 2011, ang ating real property tax, 70 million, ang target budget natin, collection. Noong 2012, naging 90, lumobo ng 20. Tapos, ngayon 2013, nadagdagan lang ng 7 milyon, naging 97, ha? Kaya ako nagtataka rin ito mo, ha? Pagdating sa property for transfer, noong 2011, 137. Noong 2011, 137. We proceed to the business taxes. As earlier mentioned, to substantiate also the 20 million increase from 130 to 150, considering that we have actual of 137 last year. Sir? Our proposed income estimate for business taxes is amounting to 150 million. So, yan po ay not only income from business tax on different business establishment, kasama rin po diyan yung contractor's tax and 2% coming from national, yung private state tax natin, like yung atin nakukuha sa Lima, 2% share. Yes, sir. Sir, yung sa Lima natin, ito yung back taxes pa po natin sa kanilang uncollected? No, ma'am. Ayun po yung 2%. Alright. Preferential yes. share. Sir, So, sa ngayon po, 2012, we collected already 147 million. 147, sir? Yes, ma'am. I think yung pong ating proposal na 150 million ay I think is not big as compare if you note. Okay. Sir, ito pong 147 million na collected as of today, inclusive po ba dito yung mga back taxes din po ng ibang mga business taxes? Meron po bang such a thing as back taxes for business tax? Yes, ma'am. Ang hindi lang po kasama dito yung yung penalties. Kaya po ba nating identify how much po out of the 147 million yung back taxes? Where I'm coming from, sir, is the fact na pagdating natin ng 2012, hindi na dapat natin i-factor in yung pong mga nakolekta na ng back taxes. Opo. Sir, so as of the moment, we have 147 million collected from business taxes. With that, wala naman po akong tanong dito. The proposed for 2013 is 150 million, only to make an assurance that
we already collected the 147 million as of today. But Councilor But, Avior, ang pinapoint out ko kasi yung 147, merong back taxes na component doon na hindi na natin pwedeng i-reassess ulit for 2012. So if we are collecting that much, kung gaano man po siya kalaki out of the 147, it should be considered as deduction na po doon sa projection natin. Yes, ma'am. For clarification again, from business taxes, do we collect business taxes to sari-sari stores in the barangays? Yes, sir. All sari-sari stores in the barangays are being collected by the city on the account of business taxes. Yes, sir. Do we have, could you enlighten us, sir, with regards to the business taxes of the sari-sari stores? Do we have guidelines, for example, the capital should be 3,000 or 5,000 before we collect business tax to sari-sari store, or we do not have a clear guidelines on that na basta ikaw ay sari-sari store, ikaw ay kailangang magbayad ng buwis sa pamahalaan? Nagtatanong po ang ating mga kababayan sa mga barangay, lalo't higit yung mga sari-sari store owners na nagtayo sa mga lugar nila, na nagbabayad sila at kumukuha ng buwis sa pamahalaan, na nagsasabi at gusto pong malinawan na ang puhunan naman nila ay nasa 2,000 lamang, 1,000, ang iba nagbubukas lamang ng tindahan sa kanilang mga tahanan para may panghanap buhay, na kinukolektahan po ng buwis ng ating pamahalaan. Kung maaari daw po na barangay na lamang sapagkat sila nagbabayad sa barangay ng mga business clearance para makapagtayo ng negosyo. So pwede po bang maliwanagan kami ng sa ganun kapag po may mga nagtanong sa amin ay maipaliwanag po namin sa kanila ng ayos? Kasi nung unang panahon daw po walang naniningil sa mga sari-sari store. Hindi ko lang maalala kung ano pong administrasyon nagsimula tayong maningil, pero ano po ang naging dahilan kung bakit nagsimula tayong maningil dito sa mga sari-sari store? Actually, ang yan pong sari-sari store, under the law, yan may limitation kung magkano yung income na nidire nila during the year. So, magkaiba yung sa city, magkaiba yung sa municipality. Nagkataon lang, hindi ho kami nag-assess. Ang amin just to make sheets on the Yes, sir. assessment. Pero kung hindi po ako nagkakamali, ay 50,000 above. Yun po dapat may required na magkaroon ng mayor's permit sa city. 50,000, sir, the income, or 50,000 the capital? Sir, who assess? Sales. Who make the assessment, sir? So that Assessors. Business permit. so we will leave that to we will leave that question to the business permit to answer, sir. Sige po, salamat po. Alright, I have no question on the tax. Wait, pasagot sir yung breakdown ng 147. Ilang percent po dito pala yung uncollected po natin na back taxes na factored in po natin. Do we have data available right now? Wala po akong dala din ng data regarding Sige dun po, sa to follow na lang sir, siguro segregation. sunod nating committee hearing. I have no question pertaining to the tax on delivery, trucks and vans. May question po ba ang mga kasamahan natin dito? Wala po. I have no question on the community tax. May question po ba ang mga kasamahan Wala natin rin po. dito? I have a question on the occupation tax. We projected 7 million for this year. But at present po, occupation tax po natin ay collected po as of second semester na nakalagay na estimate kalahati. Actually, Mr. Chairman, kaya po Sir. naglagay tayo na increase. I'm sorry. 3 million increase on occupation tax. Ito po nagkaroon po tayo dito ng amendment. So, ito po dati na nagkakaroon ng massive collection tayo during, hindi ko na matanda kung ano what year. Nirequire po dito na ito po yung calling fee. Lahat ng establishment, even the Lima community, na ma-issuehan ng certificate. So, ngayon, I think the last 2 or 3 years, humina na po yung hindi masyadong trabaho. Ito po ay sa
sa ngayon ay under the permits office. Yes, sir. But So- ang collection kasi natin dito, kalahati pa rin lang po as of this end of the year. Or unless you have updated information kung magkano na po yung collection na occupation tax. Yun po, napag-usapan namin sa Local Finance Committee. Invite namin ng concerned office na Yes, sir. permits. At sila po ay nakapag-provide ng data na they can collect such amount for 2013. Yes, sir. But for 2012, sir, how much po yung collection po natin pagdating po sa occupation tax? Ang datos po kasi namin dito sa estimate po na second semester kalahati. So as of today, ano po yung collection po natin na occupation tax? 4 million. 4 million, Almost 4 sir. million, Eh, Hindi nga po ma'am ito na kuhan, hindi nga po ito nabigyan pansin ng concerned office before. yes, sir. Kung ano na lang yung pumasok during renewal period, yun na lang pumapasok sa city coffers natin. Yes, sir. So, ngayon, base doon sa kanilang plan, na magkakaroon sila ng massive inspection or assessment regarding occupation tax. Yes, sir. As earlier mentioned po, parang tingnan din natin yung efforts din po. Kasi from 3.6 to collected po natin out of the projected na 7 is 4. We're targeting 10. Baka po medyo malaki-laki. Sige, tingnan Sir, po natin. We'll take into consideration your comment po for that. Yes, Sir Councilor. Dudo, baka po mamaya, sino sir ang magagawa ng inspection pagdating sa occupational tax para Ang permits po. Sir, ang inaalala namin dito ay baka po mamaya ay ibato na naman ito sa Sangguniang Panglungsod at sabihin po ay kapag inaprubahan namin ang 10 milyon na pondo na occupational tax sa 2013 ang sabihin ay ang Sangguniang Panglungsod po ang nagpaikot at nagpahigpit sa lahat ng mga empleyado na nagtatrabaho po dito sa lungsod ng Lipa. Dahil kung tutuusin, dapat ito po ay matagal na nating ginawa. Ngayon po, baka ito po ay bumalik sa Sangguniang Panglungsod at ito ang idahilan sa mga tao na magrereklamo o mga taong magtatanong, mga negosyanteng maninibago sa atin pong patakaran na kailangan lahat ng mga empleyado nila ay kumuha ng occupational tax. Ito po ba sa ngayon sir, wala po dito ang permits, pero itatanong ko na rin po sa inyo, naggawa po na po ba ng initial round ang permits at binigyan na po ng notice ang mga negosyo sa Lipa na sinabi, sa 2013, kinakailangan lahat ng inyong mga empleyado kumuha na ng occupational permit? O ito po ba ay gagawin pa lamang natin sa isang taon sa pag-renew ng kanila pong mayor's permit? Sa totoo po, Mr. Chairman, ito po ay batas na noon. Ito po ay may under the special ordinance na dapat lahat ng establishment located within the Lipa territory ay dapat may permit. So, I think dun sa initial implementation, nagawa ito. Malaki yung collection natin dito sa occupation tax. Kaya lang ito'y nung araw, ang implementing agency ito, ang City Administrator's Office. Ngayon, nung ma-upgrade yung permits into a department, dapat transfer yung function. So, Sir, kailan po para- nagsimula yung changes na yan? This year po? during the time of Mayor Ghost, nung ma-enact yung ordinance, Alright, sir. If meron na po tayong na-enact na ordinance na gano'n, bakit po hindi pa rin gano'n natin nami-meet yung collection target natin? hindi nga po, siguro, nakakalungkot man po, hindi natrabaho, siguro, do sa last 3 years, na makolekta, magkaroon ng inspection, magkaroon ng assessment, so, wala rin collection tayo. Hindi rin na massive. Yung ating supposedly pumasok na occupation tax. Madam, Kasi sir, Councilor Avior muna, tapos Kasi sir, Councilor katulad nga ng sinabi ko kanina, ang inaalala lang po namin ay baka pag ito ay ipinasok namin, ang mag-backlash ay sa Sangguniang Panglungsod. Na alam naman po ninyo, wala naman po kaming problema dito sa occupational tax. At mamaya magulat na lang ang mga negosyante
na bakit ang kanilang mga empleyado at ay kailangan kumuha ng occupational tax at kung hindi ito ay hindi dapat magtrabaho dito sa lungsod, considering na ito naman po ay dapat noon pa natin ipinatupad. At ang puntos ko rin po rito, sana nakapagbigay na muna tayo ng warning o kung maaari ay moratorium sa paniningil ng occupational tax doon sa mga hindi nagbayad at sa 2040 natin sila i-implement. Bigyan natin sila ng tamang panahon para sila ay ma-inform na ito na pala ang bagong, total, ito'y luma na sir. Kaya lang, bago sa kanila, sapagkat ngayon lamang natin ipapaalam sa kanila, sa palagay ko, hindi nila alam na ito ang mga batas na ipinatupad natin. I speak in behalf of the business establishment, I myself speak on them, in their behalf, with regards to this occupational permit, sir. Siguro ito rin po ang kanilang mga sasabihin sa ating pamahalaan kapag biglang ipinatupad natin yung full blast implementation nito na hindi man lang natin sila binigyan ng warning o ng pasabi na ito ay aming ipatutupad. Siguro po regarding moratorium, yung amin naman, base lang doon sa aming pag-aaral sa ordinansa at base doon sa review ng Local Finance Committee na hindi na-implement na batas, siguro po yung moratorium, hindi naman sa amin manggagaling yun. Yes, sir. I will move for a moratorium on the implementation of this in the Sangguniang Panglungsod so that establishments will be given enough time to be notified on this regulation and for them also to know that bago sila tumanggap ng empleyado, the employee should first go to City Hall to secure an occupational permit, and it should be one of the requirements of establishments in hiring employees, sir. Maraming salamat. Thank you, Councilor Aviar. Councilor Merla. Nakakalungkot yung statement ni Treasurer na una-una, pagdating dito sa occupation tax, ay kakalahati pa, malapit na ang December. Tapos sinabi niya na ang assurance lamang niya to collect the 10 million proposed budget, budget na to be collected sa pagdating sa occupation permit tax ay 10 million. Ay, ang nakakalungkot, ang sinasabi niyang assurance lang, ay yung massive collection. It means for performance ang collection this year. Ibig sabihin, nitong taong ito ay mahina. Oo, mahina ang performance ng collecting agency concerned. Dahil, yung pala alam na natin na para lang matay natin yung ganong pondo o revenue ay ito lamang pala ang tamang gawin, yung massive collection. Ay, ngayon pa lamang yun lang assurance ninyo, ay paano na naman kung hindi makapag-perform na maganda itong ating collecting agency? Hindi na naman natin maa-attain yun. Siguro, sa tagal na ng treasurer dyan, alam na ng opisina kung paano ang pangangolekta. Eh, hindi naman siguro dapat sabihin na to attain the 10 million ay massive collection ang gagawin natin. Ay samantalang, sa pulmula iyan ang trabaho ng ating treasurer's office, ng ating opisina. Hindi Tapos, on the amount, opisina ganyan ito. Hindi po ako, ang paliwanag ko po kanina, may opisina po na in charge dyan. Ang sabi ko po, kasi hindi ko nga maintindihan eh. Ang amin po makatulong sa pagdi-deliver ng city ng basic services. But by what means? So kung wala po tayong income, walang pera city, hindi tayo, wala tayong magamit. Yes, sir. Hindi. Siguro, sir, for the sinasabi ko lang, record, yung collecting agency po, paki-state po for the record. sino yung collecting agency dito? Yan po ay base doon sa ating special Sa occupation ordinance. tax. Yun ang city administrator. City So Administrator's ngayon, Office. nung ma-upgrade yung permits division Yes, sir. into a department,
na-transfer yung pangsyon. To the permits office. Ang nangongolekta nito ay ang Permits. permits. Kami ang kumukolekta. Oo nga. Pero silang nag-i-issue ng occupational permit. Okay. You mean to say, yung gagawa ngayon ng massive collection, massive operation to collect the occupation tax ay ang permit division. Yeah. Yon. So you mean to say, sorry kanina, nagkamali ako treasurer, anong ngongolekta? Kayo nangongolekta, pero sila ang nagpo-programa sila. So, ang poor performance of collection ay ang permit division. Tama. Yun ang ibig mo sabihin, treasurer. Dahil may sinabi ka na kaya maa-attain natin yung 10 million gawa nang magkakaroon ng isang massive collection. Siguro Kaya, po, in fairness, so, Councilor Merla, wala kasi yung permits dito. Hindi. Just classify it as To lack. be recorded. Wag naman poor, parang lacking lang in collection. Hindi poor. Para gagalingan, ay di, talagang good. Mas magaling na magaling, better. Pinakamagaling, best. Di ka? So it means, dahil kasi ang paghahandaan nila, ang assurance nila to collect that 10 million is a massive collection. Di tama? It means, hindi pa pala massive collection ang ginagawa nila dahil 4 million pa out of 7 million target budget. Ay how much more kung 10 million? Baka lalong... Mr. Chairman, ako'y nalilito na rin eh. Correct. Kasi hinihingan nyo kami ng suportahan namin yung aming data. So ngayon, ini-explain namin yung way how to collect such taxes or fees. So yun naman, nasa batas yan eh. Hindi naman kami para mangolekta nang walang basihan. Apo. Siguro maging tenor, saglit lang po, Councilor Merla, saglit lang po, Sir Dodo. Siguro let's avoid debating on several issues kasi we're not debating naman for this particular matter. Kung halimbawang hindi po kayo satisfied dun sa answer, we'll take into consideration na hanggang dun lang po yung kasagutan nila and then we recommend the necessary deduction pagdating po sa budget ang natin. ibig lang sabihin, Apo. duty nila na magkaroon ng massive collection to attain the budget. Ay bakit hindi? Ibig sabihin, dapat talagang ginagawa. Apo. Para lang tingnan natin, ma-justify yung 10 million, ang kanilang sinasabi, justification, It's just ay yung massive just a collection. massive collection, Apo. which so, is kung hindi po tayo satisfied na sa Yun. massive collection, Oo, kaya then nga tinatanong we ko. ano the necessary Oo. deduction. Kaya na lang po. tinatanong ko kung dapat noon pa nila ginagawa. Opo. Ayun, okay. So, okay na po tayo kay occupation tax. Wala po akong katanungan pagdating sa amusement tax. May katanungan po bang mga kasamahan natin? Sir, the Sangguniang Panglungsod has made various exemption with regards to amusement tax. May we know from the city treasurer how much is the collection of the amusement tax as of today, sir? Because we put 9.6 million for 2012. So magkano kaya, sir, ang nabayaran na sa amusement tax? As of today, sir, because with our second semester estimate, we have 7 million to collect pa po in arrears. Ano po yung present status? Regarding amusement tax, Yes, sir. as of today, we have collected 5.4 million. So, sir, follow-up question. So, we have one more month to go before we end it. Before we reach the 9.6 million, ay napakalaki po ng kailangan natin at sa palagay ko that is not attainable, the 9.6 million. Kahit pa po gaano kadami yung concert na dumating because there are many organizers that requesting for tax exemption, and the city administrator's office through the office of the city administrator forwarded all this tax exemption with regards to the amusement tax. Siguro, sir, to properly categorize yung question ni Councilor Avior, where are we expecting to get the 4 million
within the year? Medyo, siguro, hindi natin ma-meet talaga yung 9.6 for 2012. Considering na only 5.4 million as of today ang ating collection. That's why, hindi naman kami nag-increase doon sa aming target for 2013. Yes, sir. Noted. Sir, Let's go to franchise. So, Madam Chairperson, also, I would like to request that we look into the budget proposal with regards to amusement tax. Noted. Let's now go to Alright. franchise tax. We have a whooping from 2.9 million in 2011, we have estimated 50.7 million. And as of the second semester, nakareflect po sa amin, hindi pa ho natin nakukolekta ang 47 million. Franchise tax, sir? Okay. Regarding franchise tax, ito po ibang is a different case. Kasi ito pong franchise tax, we have two multinational corporation na till now tayo po ay nakipaglaban how to collect such taxes. Sir, can franchise we tax. name the cases that we have po dito sa Yes, news the franchise? National Power Corporation and the National Transmission Commission. So, hindi naman natin pwedeng i-disregard yung ating collectibles considering na wala namang legal impediment na ini-issue yung court regarding to the city, this matter to the city government. So, umaasa pa rin po tayo until now, nakapada tayo ng billing kasi wala naman TRO or any legal impediment regarding the collection of such taxes. But sir, we only started recognizing the collection last year. Yes, So ano po yung Michelle. naging development ng kasong ito last year at ngayon pong taon na to? Siguro City Admin can properly answer this. Tuloy po ang hearing. Sige. Sige. Sir, ano po ang naging difference ng status natin in 2012 and our projection for 2013? Why are we projecting that we are going to collect additional franchise tax for 2013 amounting to almost 50 million? Ang additional lang po is almost 10 million from Sir? Yes, sir. Pero we are factoring in kasi na in 2011, we only projected 3.3 million. Tapos in 2012, we projected it at 50.7 million. Pero right now, hindi pa po natin nakukolekta yung 47 million. So, bakit po natin kinakailangan i-carry over si 47 million and additional 10 million pa po at that? So, parang 57 million. Siyempre, habang tumatakbo ang panahon, nadadagdagan po yung ating assessment. In addition to yung pong matter subject ng mga kaso, yung ating pending cases, habang tumatakbo ang panahon, nadadagdagan siyempre yung assessment ng dito sa mga franchise tax Yes, sir. Pero ang punto po kasi natin dito, isinama po natin sa budget yung projected collection natin on the basis of paniniwala natin last year na by February, we will be granted a favorable decision. So ngayon, budget ulit siya, nakalampas na pong isang taon, hindi po kaya mas appropriate na wag i-reflect muna yung income dito sa projected natin sa kaso until ma-terminate si kaso po natin? Still po, we are still expecting na maybe next year makollect natin. If we did not collect it this year, maybe next year we can collect that amount. So we included it in the income estimate. Kaya nga po estimate, hindi to tiyak. So maaring hindi makollect, maaring hindi. So, in a Pero way, may sir, posibilidad pong makollect ito. So you're saying nga, sir, in a way na based po dito sa takbo ng mga kaso natin, we are projecting na by next year, meron po kayong certain level of confidence that we will win these particular cases? Yes. Actually, ongoing yung negotiation for a possible compromise agreement. Tita. Possible po ba siya na parang i-trust fund if ever po
i-trust fund or hindi siya i-appropriate muna dahil wala po tayong certainty as to the amount that we are supposed to collect? Kasi we just started recognizing this, Councilor Merlo, last year eh. Previous years, hindi natin nare-recognize tong income na to. Sir Dodo? I would like to add some recommendation, some suggestion regarding dun sa remark ni attorney. So kaya po nagkaroon ng additional 10 million even though na hindi natin na-collecta yung 47 million on the franchise tax. Kasi po yung ating pong bill on the two corporation amounting to almost 90 million plus the fact na meron po tayong regular na mga company na nagbabayad ng franchise tax such as PLDT, Star Tollways. Ang competition po namin, ang akin pong kwan ay 92 million. So, I think hindi na po masama na mag-approve tayo ng 60 million. Sir, clarification lamang. Sa ngayon po, magkano ang nasingil natin out of the 50 million? 47. 3 million. 3 million. 3 million daw. So 47 million, sir. 890. Almost 3 million. Ang nakolekta lang po natin. So, sir, doon sa... So, dito po sa 902 total natin, 440 million of 2012, ay may nawawala pa rin po kasi ang nakolekta lang po natin dito sa 50 million ay 3 million. So, siguro... 20% nawawala. So, 80% pa collection mo ini. So, siguro, sir, ay kasama ito doon sa nawawala. 5% ito. 5% ano? Excuse. Tutuloy ka kay Labia. Sige po. Ang gusto malaman ni Vice Mayor Abior, kaya iboboto ni Judith. Excuse. Off the record. Ano may kaibigan ko naman si Judith. Off the record yun. Ay, yung 50 million, 3 million lamang ang nakolekta. Sa Batilik lahat yon. So it means, yung 47 million na uncollectable ay 5% iyan ng total na 20% na lacking sa total collection para sa 902 million. Tama? So, alin-alin yung 15% na uncollectable or yung kukolektahin pa natin? Saan yun napasok dito? Like what I said a while ago, may mga accounts tayo dito na pwedeng mag-cover up ng deficit nung Tapos isang medyo particular isa pa. Follow-up question ha. You mean to say that the franchise tax ay yun lamang inaasahan nating Batilek, which according to you, dapat 96 million kasama yung PLDT, Smart, ganon. Ibig sabihin, dito sa proposed budget for the year 2012 na 50 million ay hindi kasama yung ibang mga franchise tax. At dito sa additional na 60 million, dito sa year 2013 na 60 million, ito yung inaasahan natin na kukolektahin sa Batilek na amounting, magkano sir? Dito sa Batilek, magkano ang kukolektahin natin? Part na yun ng... Yung inaasahan natin, expected, as what we... 88 million. 88 million. 88 million. Plus, hindi pa kasama yung iba nating nagbabayad ng franchise tax. Mga worth magkano? That's 5 million. Lahat-lahat na yon. Million. So, dapat 88 plus 5, 93 million. So, ganun na rin siguro yan no last year. So, out of 93 million, as what we expect na 93 million, ang collection nating makukuha sa franchise tax, 3 million lang. Ano, hindi ka? Tama? Next year? This year? This year. 3 million lang eh.
Perhaps. Kung di, kaya Oo. that's why, So, ibig sabihin, tayo'y nakakasigurado na uli, na itong ating nakalagay na revenue sa franchise tax ay bakit 3 million? Ay ang ating inaasahan na nga pala sa mga smart, mga iba ay 5 million ni. Yung Batilig 83 million yata ay binayad. Ang Batilig ay nagbayad? no, Hindi. kaya 5 million, we are expecting na may mga iba pa ring masasubject sa franchise tax. So, pero itong 3 million, ito po yung mga nagbayad, like Batileg, PLDT. Yung 3 million. Yes. So, you mean to say na doon din sa 5 milyon na outside the Batileg, hindi pa rin natin na kukolekta ang marami. Dahil, according to you, ang kukolektahin natin dapat sa Batileg, 88 million, tapos yung 5 milyon, ito yung outside the Batileg, yung iba, ang collection natin ay 3 million, including the franchise tax of Batileg. So, dapat... For clarification lang po, Opo. sinabi ko kanina na we have two corporation, the NTC and the NPC, na until now, continuous yung ating paniningil, considering na wala namang legal impediment or wala namang Yes. So, amounting to 88 million. Yes, I'm not talking the whole. Doon Yeah. tayo sa tunay na sinasabi mo kanina, according to you, 88 million dapat ang kukolektahin natin sa Batileg, which is na hindi naman nare-realize. Not Batileg. Yung Oo. Batileg po ay kasama na dun sa more than 3 million. Ayun na nga, tapos ayon sa iyo rin kanina, yung 5 milyon, hindi kasama ito doon sa kinokolekta natin sa Batileg. Ito yung mga smart, mga kung ano-ano, yung 5 milyon. Ngayon, based sa yung sinabi kanina, based sa sinabi nyo kanina, 3 milyon lamang kasama yung sa Batileg at saka yung sa mga smart, sa ganon. So, ibig sabihin yung 5 milyon na dapat kolektahin natin sa labas ng Batileg ay hindi pa rin natin nakukolekta. Ano ang problema? Correct me kung nagkamali ako. Kami ay maunawain. So, yung kwento kong sinabit kanina, 92 or 93 million. So, 89 of that, manggagaling sa NPC and NTC. So, yung remaining, yun ito sa mga corporation or entity na nakapagbayad na. So, ang ating collectible so far ay yung 2 corporation na lang. So, yun nga na ang ating, as of today, nakukolekta natin ay 3 million pa lamang, 3 including yung franchise tax ng Batileg na sinasabi mo kasama na konti. doon. So, it means, yun nga, may malaki pang habulin tayo doon sa ibang dapat singilan ng franchise tax. Tama? So, bakit ganun, sir? Yun nga Hindi natin masingil yung iba pa. ang hindi nga natin nasisingil so far, Hindi, wala tayo doon sa Batileg. wala na. Alin yung mga... Yung NTC and NPC, National Transmission Commission, and National... Yung sinasabi mo yun, yung 88 million di ka? Yeah, Yung 5 million na sinasabi nating iba, wala na tayong collectibles other than NPC and NTC. Lahat pumasok na. so it means, ang ating na-realize na collection for franchise tax is just only 3 million. 3.8 million. Final question on the franchise tax. Bakit po natin siya hindi i-consider as source of revenue for 2011? Franchise tax, sir. Kasama pa. 2011, sir, actual. 3 million lang, sir. 2.9 million lang po ang ating ini-reflect na projected Actual po yan. Opo. Pero kasama po siya sa projected pa rin natin. Kailan po natin siya sinimulang i-project na makokollect po natin siya? Anong year?
2009. Alright, sige sir. No more question on the total tax revenue. Let's now proceed to the non-tax revenue. Regulatory fees, permit fee. I have no question on the mayor's permit. Do you have a question on the mayor's permit? Yes, ma'am. Councilor Avior. Sir, how much is the actual collection for the mayor's fee as of today? Alam mo, bigyan na lang tayo ng kanilang hirap na ako Dudo eh. Bigyan mo, excuse mo na, bigyan mo na lang kami ay, tingin ka ba si Treasurer? Collection natin sa kasalukuyan sa mayor's permit fee. Kasi sir, hindi ko alam kung ang kulang pa ba ay 3 million o ito po bang 3 million na nakalagay dito sa statements of receipts and expenditures ay nakolekta na. 30% ng 30% ang kulang yun. As of today, we already collected 8 million. So 8 million, sir. Out of 11 million. Yes, sir. Are we expecting to achieve the 11 million, sir, for up to December? Ano yung mayor's permit? 3 million. Hindi nga, kaya nga. Yes, we are expecting. Alam ko sa mayor's permit, ako may mayor's permit parati hindi naman bibigay kung wala bayad Bagay may utang pa, bugi. Huwag mo na release yung mayor's permit. Sa alam ko, bayaran mo muna bago kuha. Bagay may utang pa, bugi. Wala naman pong utang. Ang pinag-uusapan lang po ay yung projection at yung actual collection. So, meron pa pong diferensya at meron pa naman pong araw na nalalabi sa taong kasalukuyan. Apala po, sama may kaya ng tanong din. Ano yung inaasahan natin na makukolekt natin through dito sa mayor's permit? Ay, ang ibig sabihin siguro ng mga mekana, ang mayor's permit pag magang nakukuha na agad. Bakit nga naman Disyembre na ay may kulang pa tayo na 3 million. Ano yung inaasahan natin na under the mayor's permit, taxes na makukuha pa natin? Ano yung mga inaasahan natin? Siguro, para po may in this base din yung month? kay Councilor Merlo, ano po yung naging collection natin ng mayor's permit last year, ng month lang po ng November at December? May nag-apply pa po ba ng mayor's permit ng November at December? Marami pa Ilan rin, po yun? Ilan po? At magkano po yung pumapasok? Wala po akong hawak na data regarding the number. So siguro, mache-check po natin yan sa ang record namin sa Permission License Division. Most Yung number probably, sir, aabot siya ng 3 million? In amount. Yes, sir. Po ito eh. November and December. Most probably, hindi po. Sana ho. Sana Kaya sir, tinatanong namin, gawa ng, nag-additional tayo ng 12 million. Wala na po akong tanong dito. yung pong 12 million na Okay na, sir. Ano lang po, parang Okay, projection siguro lang wag po. na nating asahan muna yon. Building permit? Siguro na nating Building permit given. fee? Okay. Noted po ang mga side comments. Building permit fee? May Okay. question po ba tayo dito? Okay, walang tanong kay engineer. Collection po natin as of today. Magkano? uh, 5.8 million. 5.8 million, sir. Collection today. Yes, ma'am. Ang koleksyon. So, so- kulang Of Ng almost 10. 10 million, sir. almost 10. Tapos dinagdagan pa uli ng 10 by the next year. Paano gagawin ho natin dyan para Roldan? Why such deficit, sir? Nandito si engineer po para sagutin. Engineer yung, Lopez, bakit po may ganito kalaking deficit sa collection po Bago ng ko sagutin building yan, permit fee? bibigyan ko muna kayo ng bird's eye view kung paano ko na-drive ang 25 million estimated income ng engineering. Or muna, yung bakit hindi natin Hindi kasi nakolekta. kasi hindi ko inabot itong paggagawa ng budget ng 2012. Ang ipaliliwanag ko sa inyo, itong present. Kasi wala ako nung ng But sir, 2012.
nung 2012 po, sino po ang ahensya na nangongolekta po ng... Oo nga, pero hindi ako nakaupo ng time na yun. Ako'y wala. Almost 6 months. Pero itong 2013, ibibigyan, ito, paliliwanag ito ng ayos sa inyo. Sige, sir. Bibigyan ko muna kayo ng verse of view kung paano ko na-drive yung 25 million estimated income. Base sa aming record, ang approved subdivision ay 65. Based doon sa 65, ang aming biddable area ay 326 hectares. Kung ikukan mo yan, i-convert mo sa square meter, multiply mo ito ng 10,000 square meter. Ngayon, mag-arrive tayo ng 3,360,000 square meter. Ito kaya ko ito na-drive, ang ating average, minimum average, pag-collecta ng building permit is 15 pesos. I-multiply, 50% lang nito, kinumpute ko lang sa 50%. Multiply mo 50%, sa 15 pesos, mag-arrive ka ng 24,450,000,000. Kasi may basis ako dito. Ito yung basis doon sa records engineering, submitted ng... Yes, sir. We understand, sir, that sometimes the projection is based on the records. But we also have to factor in the fact na meron tayong collecting, meron pong hindi nakakabayad, Kaya ako or meron nasabi pong itong hindi 25 million, may basihan ako. Sir, Kung na-factor ako'y in walang niyo po ba basihan, si ito collection? masasabi ko ito, kung ito'y mali o hindi, kung ang aking computation ay mali. Pero kung aking computation ay tama Yes, itong aking projected income That's an for engineer. 2013. Kasi may basihan tayo eh. Kung ako'y walang basihan, Yes, sir. na figure, Yes, pwede sir. kong tanggapin na yung mga sinasabi sa akin. Kung itong aking figure Apo. ay mali, sasabihin ko okay mali. Tama. Kung aking, kasi ako'y kaya may basihan eh. Kasi hindi ka makakapag-estimate ng income kung Wala makakasolve ng basihan. isang problem kung ikaw ay walang data. Tama. Yes, May sir. mga data ko Siguro, dito eh. Councilor Merlo, isang question lang po ako. Yung pong atin pong pagko-compute na yan, i-factor in po ba natin yung, di ba meron po tayong tinatawag halimbawang bad debts o kaya po yung mga hindi makokolekta? Kasi minsan may ganun din po tayo sa collection natin. So, na-factor in po ba natin siya? Hindi, ginawa ko na lang 50% ng kwan eh. Ang atin ay ginawa ko lang itong 50% ng biddable area. Kasi kung ito'y kuka ko sobra naman, baka umabot tayo ng 50 million, baka hindi ko na may justify. Apo. Kaya ginawa ko lang doon sa biddable area na space na 326 hectares, kalahati lang yan, i-multiply ko sa 15 pesos per square meter. Nag-arrive ako sa 24,450,000. Ito pong year na to, sir, hindi natin na-implement yan kahit anong buwan. Itong year, 2013. Yung 2012, sir, hindi natin na-implement yan. 2012, hindi ko masyadong hindi ko na inabot. Apo. Councilor Merlo? So, ang basis ng aking comparable done para to attain the 25 million pesos, yung magiging tatayong sa mga subdivision, 50% noong mga Yung bakante subdivision pa. bakante. So, it means, hindi ito nakuha noong nagdaang city engineer natin dahil hindi katulad ng kay Paroldan sa ating city engineer ang pag-estimate. So, it means, hindi epektibo ang engineering department nitong taong ito. Dahil, and about the 15 million, ang nakukolekta lamang ay 5 million mahigit. So it means 30% lang, 33% lang ang nakolekta. The remaining 67% ay hindi na-attain. Tama, pare? Ganito kasi yan eh, ganito kasi. Ang pag-apply kasi ng building permit, yan ay may time na yan ay seasonal. Kasi pag nagbo-boom ang housing project, at talagang dumadami. At pag dumadating dyan ang mga industrial natin, yung mga commercial building, ay talagang tumataas ang income. So you anticipate... Ito, binasi ko lang ito sa subdivision. Hindi ko pa consider ito ang commercial. You are anticipating na this coming year ay magbo-boom ang housing project. Yan ang aking assumption. 50% ng housing project lang ang iyong estimate. So, you are not expecting for any other development dito sa lungsod ng Lipa for the coming year 2013. For the reason na according to you, the 25 million
proposed budget will come from the 50% of housing unit to be constructed in the city of Lipa doon sa mga that's right. vacant lot. Tama. So, kung isasama pala natin at magiging masigasig tayo to encourage those investor to invest here in the city of Lipa, siguro, baka hindi lamang 25 million, baka abutin tayo ng 50 million. Bakit Pwede. hindi natin gawin? Sa isa pa dyan, Mr. Chairman, hindi ko pa isinama dyan yung mga commercial building kasi ang estimate ko nga is very conservative.